Isang nasa tamang gulang na lalaki na nagngangalang Lemuel Gulliver, ang nagising sa kanyang magulong apartment sa New York at sinimulan ang kanyang pangkaraniwang gawain tuwing umaga. Kinausap niya ang kanyang mga superhero na laruan at sumayaw pa habang naliligo, na nagpapakita ng kanyang pagiging makulit at katawa-tawang personalidad. Si Gulliver ay nagtatrabaho sa mailroom ng isang kumpanya ng pahayagan sa New York. Sa araw na iyon, nakilala niya ang isang bagong empleyado na si Dan at naging magkaibigan sila. Si Gulliver ang boss ni Dan sa departamento ng pagpapadala ng sulat. Habang ipinapamahagi nila ang mga liham para sa araw na iyon, nakita nila ang matagal ng crush ni Gulliver at isa ring mamamahayag na si Darcy Silverman. Matagal nang mahal ni Gulliver si Darcy, ngunit hindi pa niya kailanman naipagtapat ang kanyang nararamdaman. Kalaunan sa araw ding iyon, inilabas ni Dan ang isang anunsyo na nagsasabing na-promote siya bilang head ng mail department sa unang araw pa lamang niya sa trabaho. 10 taon nang nagtatrabaho si Gulliver sa kumpanyang iyon, ngunit mababang uri ng empleyado pa rin ang turing sa kanya. Sinabi pa ni Dan na hinding-hindi aasenso si Gulliver sa buhay kung habang buhay na lang siyang magtatrabaho sa mailroom. Malungkot na lumabas si Gulliver ng opisina at napansin niyang nagtatrabaho pa rin si Darcy ng gabing iyon. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagtungo sa opisina nito para yayain siyang lumabas, ngunit dahil sa sobrang kaba, nawalan siya ng kumpiyansa kaya sa halip ay basta na lamang siyang kumuha ng isang papel sa mesa nito at umalis. Subalit nang paalis na sana siya, tinanong siya ni Darcy kung gusto niyang mag-apply para sa isang travel writing assignment. Kahit kinakabahan, pumayag si Gulliver at kailangan niyang magsumite ng travel blog kinabukasan. Pagdating sa bahay, nag-copy-paste siya ng iba't ibang artikulo mula sa internet para matapos ang blog. Kinabukasan sa trabaho, ipinasa niya ito kay Darcy, na humanga sa kanyang kakayahan sa pagsusulat at dahil dito, binigyan siya ng panibagong gawain. Ito ay ang magtungo siya sa Bermuda Triangle at magsulat ng artikulo tungkol sa alamat ng mga barkong misteryosong nawawala roon, upang mapahanga si Darcy. Pumayag si Gulliver, matapos nito inayos agad ni Darcy ang isang kontak at bangka para sa kanya. Kinabukasan, agad lumipad si Gulliver papuntang Bermuda kung saan sinalubong siya ng isang lalaki. Dinala siya nito sa isang nirentahang bangka at ipinakita kung paano ito gamitin. Dahil automatiko ang bangka, madali lamang nakapaglayag si Gulliver ng mag-isa patungo sa Bermuda Triangle. Sa mga unang oras ng kanyang paglalayag, masaya siyang nagbabasa ng magazine tungkol sa kung paano gumawa ng robot, hanggang sa hindi nagtagal ay nakatulog siya. Nang magising siya, nakita niya ang isang napakalaking alon sa kanyang harapan. Biglang dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat kaya agad siyang nagsuot ng life jacket. Yumanig na husto ang bangka sa gitna ng tubig at paglingon niya, nakita niya ang isang napakalaking buhawi sa dagat na papalapit sa kanya. Si Gulliver kasama ang kanyang bangka ay hinigop paitaas ng buhawi at tuluyang pumasok sa gitna nito. Pagmulat ni Gulliver ng kanyang mga mata, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Tumingin siya sa ibaba at laking gulat niya nang makita ang maliliit na taong nakatayo sa kanyang dibdib. Ipinakilala ng kanilang pinuno ang kanyang sarili bilang si Commander Edward Edwardian ng Lilliput, at tinawag nito sa Gulliver na halimaw. Makikita rin ang napakaraming maliliit na tao na nakapalibot kay Gulliver. Nakahiga siya sa lupa habang nakatali gamit ang maliliit na lubid at kahoy. Matapos nito, naguguluhan at natatakot na sumigaw si Gulliver dahilan para maputol ang mga lubid na nakatali sa kanya. Maya-maya, inutusan ni Edward ang kanyang mga sundalo na pabagsakin ang halimaw. Ikinabat ng mga sundalo ang kanilang mga hook sa pantalon ni Gulliver at pinabagsak siya hanggang mawala ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili na nakatali sa isang kariton at hinihila papasok sa kaharian ng Lilliput. Lumabas ang maliliit na mamamayan mula sa kanilang mga bahay upang makita ang tinatawag nilang halimaw. Dinala siya sa palasyo at ipinakilala kay Haring Theodore ng Lilliput. Naawa ang anak ng hari na si Prinsesa Mary kay Gulliver at tinanong si Edward kung kailangan pa ba siyang talian ng ganoon. Ngunit sinabi ni Edward na isa raw siyang espiya mula sa kalabang kaharian ng Blefuscia. Nang magtanong si Gulliver kung nasaan siya, sinabi ng sekretaryo ng hari na si Jinx na siya ay nasa Lilliput, ang pinakadakilang bansa sa buong mundo. Ngunit hindi ito sineryoso ni Gulliver at inakala niyang isa lamang itong prank, ngunit nagkamali siya. Sa sumunod na eksena, makikita si Gulliver na nakakulong sa loob ng isang kuweba. Nakilala niya roon ang isa pang bilanggo na si Horatio, na hinatulan ni Edward ng habang buhay na pagkakakulong dahil sinubukan nitong ligawan si Prinsesa Mary. Muling lumapit si Edward sa dalawa habang palihim silang nakikinig dito at tinatawag siyang walang kwenta. Nang marinig ito, nagalit si Edward at pinagbantaan silang ikukulong ng habang buhay. Dahil sa takot, mabilis na sinabi ni Gulliver na ang ibig sabihin ng salitang walang kwenta ay isang matapang na tao.
Dahil natuwa si Edward sa sinabi ni Gulliver, dinala niya ang dalawa sa isang bukirin upang mag-araro gamit ang lakas ni Gulliver kung saan nilagyan nila siya ng makina bilang pangkontrol. Ilang sandali, biglang tumunog ng 2 beses ang kampana mula sa palasyo. Hudyat na inatake ng Blefusha ang kaharian, sinubukan nilang dukutin si Prinsesa Mary at pinagtangkaan pang sunugin ang palasyo. Mabilis na tumakbo si Edward papunta roon at inutusan ang lahat na huwag iligtas ang prinsesa dahil gusto niyang siya ang gagawa nito para maging bayani. Ngunit nakiusap si Horatio kay Gulliver na siya na ang gumawa nito dahil hindi makakarating si Edward sa oras. Nagpunta roon si Gulliver at madaling natalo ang mga sundalo ng Blefusha at nailigtas ang prinsesa, ngunit naiwan naman sa loob ng apoy ang hari at ang kanyang sekretaryo. Dahil sa pagmamadali, inihiyan ni Gulliver ang gusali para patayin ang apoy. Dahil dito, nagsimulang pumalakpak ang lahat ng mapatay niya ang apoy at mailigtas si Haring Theodore. Bilang pasasalamat, pinalaya ng hari sina Gulliver at Horatio sa pagkakabilanggo at pinuri ang katapangan ni Gulliver. Nagdaos din siya ng isang malaking handaan sa gabi para ipagdiwang ang pangyayari. Samantala galit na galit naman si Edward habang pinupuri si Gulliver bilang bayani. Nang tanungin ng hari si Gulliver kung saan siya nanggaling, sinabi niyang nagmula siya sa Manhattan. Inakala ng mga taga roon na si Gulliver ang presidente ng Manhattan dahil siya raw ang pinakamatapang doon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Gulliver na isa siyang tunay na bayani kaya gumawa siya ng kasinungalingan at sinabing kilala siya bilang President the Awesome. Pinaniwalaan naman siya ng lahat maliban kay Edward kinabukasan. Nagtayo ang mga tao ng lilipot ng isang napakalaking bahay para kay Gulliver, kumpleto sa lahat ng bagay na hindi niya naranasan sa New York. Nagpagawa rin si Gulliver ng isang malaking teatro na kasya ang buong kaharian. Pagkatapos ay ipinapanood niya sa kanila ang kwento ng paglubog ng Titanic at sinabi niyang iyon daw ang kanyang sariling buhay. Labis na namangha ang lahat sa sinasabing malungkot na karanasan niya. Nagtanong si Edward kung paano siya nakaligtas matapos malunod, at sinabi ni Gulliver na siya raw ay muling nabuhay. Kalaunan, nakiusap si Horatio kay Gulliver na tulungan siyang mapahanga si Prinsesa Mary, at pumayag naman siya. Pumunta sila sa palasyo at lumapit si Horatio sa prinsesa. Habang nakatago si Gulliver, binibigkas niya ang mga lyrics ng kantang, Kiss, at inuulit naman iyon ni Horatio. Sa huli, unti-unting nahulog ang loob ni Prinsesa Mary kay Horatio, ngunit bigla siyang tinawag ni Edward, na dumating upang ligawan din ang prinsesa. Sa katunayan, nakatakda ng ikasalang dalawa dahil si Edward ang itinuturing umano na pinakamatapang sa buong kaharian noon, ngunit kahit hindi gusto ni Prinsesa Mary si Edward, tila hindi niya ito maialis sa kanyang buhay. Samantala, natagpuan na ang naanod na bangka ni Gulliver kasama ang mga lata ng soft drinks. Dumating si Gulliver doon at natuklasang gumagana pa rin ang kanyang cellphone kung saan mayroon siyang 12 voice messages mula kay Darcy. Doon niya nalaman na galit ito nang malaman nitong kinopya lamang niya ang artikulo mula sa internet, dahil doon, si Darcy mismo ang kailangang dumaan sa parehong ruta upang magsaliksik tungkol sa Bermuda Triangle. Samantala, nagdesisyon si Gulliver na ayaw na niyang bumalik sa New York at harapin si Darcy, at mas gusto na lamang niyang manatili sa lilipot habang buhay. Hindi natuwa si Edward sa desisyong ito at sinabi sa hari na pinaghihinalaan niya si Gulliver, ngunit hindi siya pinakinggan ng hari dahil buo ang tiwala nito kay Gulliver. Dahil sa pananatili niya, binigyan ng hari si Gulliver ng titulong bagong general at ibinaba naman si Edward bilang vice-general. Dahil sa matinding selos, lihim na pinatay ni Edward ang defense system ng lilipot upang mas madali silang malipol ng mga kalaban nilang Blefusha. Nakita ito ng mga sundalo at hari ng Blefusha kaya agad silang nagplano ng pag-atake. Dumaan sila sa karagatan at nagsimulang magpakawalan ng mga kanyan papunta sa lilipot. Bilang bagong general, responsibilidad ngayon ni Gulliver na pigilan sila. Kinakabahan siyang lamusong sa tubig at nagsimulang lumikha ng malalakas na alon. Walang epekto sa kanya ang mga kanyan dahil napakalaki niya kumpara sa mga ito. Kalaunan ay natalo niya ang mga taga Blefusha at naging tagapagligtas ng lilipot. Bilang gantimpala sa katapangan niya, tinupad ng mga taga-lilipot ang lahat ng kagustuhan ni Gulliver. Gumawa pa sila ng replika ng Times Square upang maramdaman niyang nasa bahay niya siya sa New York. May mga sundalo pang inatasan para gupitan siya ng buhok at masahehin siya. Isang gabi, pumasok si Edward sa silid ng prinsesa at sinabing karapatan niyang pumasok anumang oras dahil nililigawan niya ito. Ngunit sa wakas ay sinabi ni Prinsesa Mary na hindi niya ito mahal at ayaw na niyang ligawan pa siya. Dahil dito, galit na umalis si Edward at pumunta sa Blefusha upang humingi ng tulong sa kanilang hari. Kalaunan natagpuan ng kanyang mga tauhan ng Blefusha ang librong Build Your Robot mula sa bangka ni Gulliver, at gamit ang librong iyon, pumayag ang hari ng Blefusha na tulungan siyang gumawa ng robot para labanan si Gulliver.
Makalipas ang ilang araw, nasa modelong Times Square si Gulliver nang tumunog ang mga kampana ng palasyo bilang hudyat ng panibagong pag-atake. Inihanda niya ang sarili laban sa maliliit na kalaban, ngunit nagulat siya nang makita ang isang napakalaking robot na pinapatakbo ni Edward. Hinamon siya ni Edward sa isang tunggalian, wala nang magawa si Gulliver kundi tanggapin ito. Sa unang round, sinubukan niyang itulak ang robot ngunit mas malakas ito kaysa sa kanya. Hinawakan ng robot si Gulliver sa pantalon at pinilit na tanggapin ang kanyang pagkatalo. Dahil wala na siyang magawa, inamin din ni Gulliver na kasinungalingan lamang ang lahat ng sinabi niya tungkol sa pagiging presidente. Dahil sa revelasyong ito, nagulat at nasaktan ang hari at ang prinsesa. Bilang parusa sa pagsisinungaling niya, ipinadala ni Edward si Gulliver sa isang ipinagbabawal na isla na hindi maaaring puntahan ni Oman. Pagdating doon, pinulot siya ng isang higanteng batang babae. Doon niya nalaman na ang isla pala ay tirahan ng mga higanti. Inakala ng batang babae na isa lamang siyang laruan kaya inilagay siya nito sa kanyang Barbie house at sinuutan pa ng kulay rosas na damit pambabae. Samantala sa lilipot, naanod naman sa dalampasigan si Darcy. Pagkakita sa kanya ni Edward, agad siyang nakilala dahil siya ang prinsesang ikinuwento ni Gulliver noon sa mundo nila. Dahil dito, ikinulong siya ni Edward. Sa bilangguan, nakilala niya sina Haring Theodore at ang Reyna, na nabihag din matapos matalo si Gulliver sa laban. Nakita ito ni Horatio at nagpas siyang pumunta sa ipinagbabawal na isla upang ibalik si Gulliver. Dahil napakaliit niya sa isla, maingat siyang naglakbay hanggang matagpuan si Gulliver ng ligtas. Samantala sa dollhouse ng batang babae, nakita rin nila ang kalansay ng isang namatay na piloto ng US Air Force. Ginamit ni Gulliver ang parachute nito upang makatakas at makalipad pabalik sa lilipot. Pagdating niya, una niyang pinuntahan si Darcy sa bilangguan at inamin na may gusto siya rito. Pinatawad naman siya ni Darcy sa pagkopya niya ng artikulo at tila nagsimula na rin itong buksan ang damdamin para sa kanya. Matapos nito, nagpa siya si Gulliver na hamanin si Edward sa isang huling duelo. Sa pagkakataong ito, hindi na niya gustong patunayan ang kanyang katapangan kundi ang paghahangad na lamang niyang tulungan ang lilipot. Kinabukasan, nagharap ang dalawa para sa isang duelo. Sinabi ni Gulliver na kapag siya ang nanalo, ibabalik ni Edward ang kaharian kay Haring Theodore. Ngunit kapag siya ang natalo, tuluyan nang sisirain ni Edward ang buong kaharian. Nagsimula ang laban at ilang segundo pa lamang ay agad nang nadaig ni Edward si Gulliver. Dahil dito, agad na tumakbo si Horatio upang tulungan si Gulliver kung saan nagawa niyang makapasok sa loob ng robot ni Edward. Mula roon ay natalo niya si Edward at tuluyang napahinto ang robot. Pagkatapos nito, madali na lamang natalo ni Gulliver ang robot at nagsigawan sa tuwa ang buong kaharian. Maging si Darcy ay masayang ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Dahil sa katapangan ni Horatio, pinayagan na siyang ligawan si Prinsesa Mary at sa wakas ay naghalikan ng dalawa. Ngunit biglang dumating si Edward, na halos mabaliw na, at ginawang bihag ang prinsesa. Ngunit sa sobrang pagkainis, si Prinsesa Mary mismo ang gumanti at walang awa siyang binugbog. Pagkatapos noon, unang hinalikan ni Darcy si Gulliver. Sa sumunod na eksena, muling magdedeklara sana ng digmaan ang hari ng Blefuscia at si Haring Theodore. Ngunit pinigilan sila ni Gulliver, nagawa niyang pag-ayusin ang dalawang magkalabang bansa sa pamamagitan ng pagkanta ng War ni Edwin Starr. Sa huli, bumalik sina Gulliver at Darcy sa New York gamit ang kanilang naayos na barko. Makalipas ang ilang linggo, iniwan na ni Gulliver ang kanyang trabaho sa mailroom at naging isang travel writer na siya. Masaya na rin ang relasyon nila ni Darcy, katatapos lamang ni Gulliver sa isang bagong travel assignment, at nagtapos ang pelikula habang magkahawak kamay silang lumalabas ni Darcy sa opisina nito.